inamin mo lang sa akin na ako ama niya nung tinatanong ka tanong. Dahil ikaw ang nagtulak sa akin na gawin yun. Hindi mo ko binigyan ng pagkakataon. 7 taon kami na buhay na wala ka, Victor. Hindi ka namin kailangan, kaya wala kang karapatan sa anak ko. Meron akong karapatan. Dahil anak mo rin siya. Sigurado ang pupunta ni Lisa yung tatay niya. Hindi pwede mangyari sa akin to. Ngayon pa, naubos ko na yung pera dun sa bar. Hindi mo naman pipigilan yung bata. Lalo na si Dolores. Di pa naman alam ni Victor na may kinalaman ng nanay niya sa pagkakahiwalay niya ni Dolores. Yun ang pwede kong gamitin. Ang isipin mo si Elisa, masaya na siya ngayon dahil kakilala niya yung ama niya. At hindi ba yun yung mahalaga? Anak, patawarin mo ako kung nagkahiwalay tayo na matagal. Pangako ko sa'yo, hindi na tayo magkakahiwalay. Tapos na napagkasunduan natin. Ngayong alam na ni Victor na may anak siya kay Dolores. Diyan kayo nagkakamali. Walang magbabago sa deal natin. Baka nakakalimutan niyo. Kahit na alam ni Victor na siya ang tatay ni Elisa, hindi niya pa rin alam kung sino ang utak kung bakit sila nagkahiwalay ni Dolores. Natatandaan niyo pa ba to? Di ba, Odette? Walang iyak ka! Walang iyak ka! Ano nangyayari dito? Chito? Chito? Ano ginagawa mo dito? Victor, ikaw talaga ang gusto ko makausap eh. May dapat kang malaman bukod sa pagiging tatay ni Elisa. Victor, I can explain. Teka, Mama. Sandali, ha? Sige, ano yung gusto mo sabihin, ha? Tapos makakalis ka na. Dapat mo na talagang malaman. Ano yung dapat ko malaman? Sabihin mo na! Tumigil ka, Chito. Tumigil ka! Victor, pumasok mo kayo sa loob. Wala kang mapapala dyan. Ano ba yan, Doña Claudia? Ipit na ako. Hindi ka rin pang satsat eh. Ano ba talaga sasabihin mo? Ha? Na ang nanay mo ang dahilan. Kaya nagkahiwalay kayo ni Dolores. Na binayaran niya ako para palabasin na nagtaksil sa'yo si Dolores. Walang iyak ka! Walang iyak ka! Tama na! Walang iyak ka! Maniwala mo sa Edo! Ayun si Odette, pare! Kasama ko siya! Siya ang kumuha ng litrato! Siya ang kumuha ng litrato! Ayun si Ian! Hayop! Huwag niyo na papawaligin! Oh my gosh! Mama! Tita! Mama! Manang! Manang! Tita! Tulungan niyo ako! Mama! Manang! Oh my gosh! O ito, kumain na muna kayo. Sigurado akong gutom na kayo. Panalo ka talaga, Mang Roman. Kanina pa nga ako gutom na gutom. Oh. Ikaw ba kakain din? Naisip ko lang po kasi, Mang Roman, sa parte ni Elisa. Tatay niya si Mang Victor. Hindi kamukha ng tatay ko. Ayos yun lang yun din. Mabait naman si Mang Victor eh. Pwede rin natin siyang maging pangalawang tatay. Tama si Tom-Tom. Saka nandito rin ako. Kung kailangan mong kuya o tatay, pwedeng-pwede ako. Salamat po, Mang Roman. Tom din. Nasaan yung kwarto ni Elisa, ha? Andiyan ba si Victor? Andiyan? Andiyan? Umalis na siya. Ha? Eh, ano, nalaman niya ba na siya ang tatay ni Elisa? Oh, Chang. Ayos na po, di ba? Chang, sabihin niyo man po kay Elisa na iutang tayo ng pampiyansa kay tatay. Eh, wala kang pakialam sa tatay mo. Nasa yung kwarto ni Elisa, kakausapin ko si Dolores. Nasaan? Diyan? Teka lang, ha? Kamusta po ba si Elisa? Ayos naman. Di ba? Nanay, hindi na po ako makakalabas ng ospital. Anak, hindi ko pa alam eh. Nanay, saan po tayo titira ni tatay? Doon po ba sa bahay natin o doon po sa bahay nila? Anak, hindi naman ganun kasimple yun. Hindi naman tayo magsasama-sama agad ng ganun. Pero sabi po niya, doon na daw po tayo magkakahiwalay. Pero hindi tayo pwedeng tumira sa iisang bahay. Magkikita naman kayo lagi. Okay lang ba yun sa'yo?
Dolores! Nandito ka na pala, Flora. Si Rosie. Ay, nandun sa labas. Ay, kumusta ka na, Elisa? Nadengit kaya doon sa malapusali nating bahay. Alam mo, dapat mag-umbalik sa tatay mo ng bahay doon sa subdivision o kaya doon ka na lang sa mansyon nila tumira para hindi ka nadedenggi, hindi ka nagkakasakit. Flora, pwede ba mag-usap muna tayo sa labas? Sige. Anak, mag-uusap lang kami Chang Flora mo, ha? Babalikan kita. Flora, alam kong kanina lang tayo nag-away. Pero kasi wala akong ibang nalalapitan para mapagkautangan. Flora, baka may kilala kang pwede kong mautangan. Kahit malaki yung interes, gusto ko na sana kasing ilabas si Elisa dito. Ano naman sinasabi mo, Dolores? Aanhin mo ang parents naman si Victor. Ayoko naman iasa yung buhay namin sa kanya. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya kong buhayin yung anak ko. Ano ba naman yan lumalabas sa bibig mo? Flora, kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka itakas niya si Elisa. Ayoko mangyari yun, hindi ako papayag. Ayaw mo nun? Magbubuhay prinsesa yung anak mo dun sa piling ng tatay niya. Akala mo lang yun. Mahihirapan si Elisa doon. Naman, Dolores, tigilan mo naman yung pagkapraning mo. Kung kinakatakot mo kunin niya uli si Elisa, bakit hindi mo akitin si Victor? Di ba nagawa mo noon? Gawin mo uli. Solve ang problema mo. Victor, please listen to me. Isel, umuwi ka na. Pasensya ka na kung nadadamay ka sa problema ng pamilya ko. Victor, you know your mom was just trying to protect you. And what she did, any mother would do that. Pero siya pa rin ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng anak ko. I understand. Pero hindi mo ba naiisip na dapat sisihin mo rin si Dolores sa nangyayari sa inyo? She made you believe na hindi mo anak si Elisa. Victor, niloko ka rin niya. Don't tell me mas kakampir mo pa siya kaysa sa mami mo. Alam ko. Ang importante sa akin niya yun. Ang anak ko. Kapakanan lang niya ang prioridad ko. Elisa! Elisa! Elisa? Elisa! Elisa! Nurse! Nasaan po yung anak ko dito? Sandali lang po. Ma'am, in-out na po siya. Nino? Tatay po ng pasyente. Your daughter's doing well, Mr. Guison. And according sa mga lab results niya, tumaas ng platelet counts niya at bumaba na ng temperature niya. Oh, good. So, baby, magpahinga ka ha para gumaling ka agad. Okay. So, I'll go ahead, Mr. Guison. Thank you, Doc. Okay. Nak, narinig mo yung sabi ng doktor? Gagaling ka na raw. Oh, bakit parang malungkot ka? Tay, di ba dapat po nasa ospital po ako? Bakit po ako nandito? Di ba nasa ospital po si nanay? Kasi anak, mas maigi na nandito ka kasi mas makakapagpahinga ka na mabuti at mababantayan pa kita. Tsaka, pwede pa tayo maglaro.
Kailan po kaya dadating si Inay? This is madness, Victor! Ma, Hindi mo pwedeng basta nalang kunin yung batang yan. anak ko si Elisa. Gagawin ko mas makakabuti para sa kanya. You don't know that! Salita lang ni Dolores ang pinangahawakan mo. What's this? Anak ko si Elisa. Sir, si Dolores po, nandiyan na naman. See? That's what I mean. Victor! Victor, lumabas ka dyan! Nasaan si Elisa? Saan mo dinala yung anak ko? Sandali. Wala ka nang dapat pag-alala. Ligtas na siya. Papasukin mo. Sandali! Itago yung anak ko. Sandali! Anong papasukin? Ha? Hindi mo na makikita ang anak mo. Hindi na ako papayag na makuha mo siya ulit. Naintindihan mo? Hindi mo na makikita si Elisa. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Narinig mo sinabi ko. Hindi mo na makukuha si Elisa. Wala kang karapatan para sabihin sa akin yan. Anong walang karapatan? Ako ang ama. At kailan ka pa naging ama sa kanya, ha? Si Milia lang ang naging donasyon mo sa kanya. Ako, tumayo ako bilang ama at ina ng bata. Pero bakit ngayon inaangkin mo siya? Dahil pabaya kang ina. Kung noon pa man nalaman ko anak ko si Elisa, dapat hindi na nangyari to. Kaya hindi mo na makikita ang anak mo. Umalis ka na! Hindi ako papay. Papasukin mo ako! Umalis ka na! Elisa! Umalis ka na! Elisa, anak! Elisa! Nay? Nay? Nay, ang inay ko! Baby, wala dito ang nanay mo. Narinig ko po ang boses niya. Lalabas po ako. No, baby, hindi mo pa kayang tumayo. Mahina ka pa eh. Pero narinig ko po ang boses ng nanay. Nandito lang po siya eh, Nay! Kung nandito ang nanay mo, I'm sure dadalhin siya dito ng daddy mo. Kaya magpahinga ka na muna. Magpalakas ka, okay? Elisa, anak! Sandali ba po ba? Elisa! Sandali! Guard, sandali ha! Itong bisita kasi namin gusto nang umalis. Baka pwede nyo na siyang ihatid. Ha? Hatid nyo na sa gate. Tara po, ma'am. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama yung anak ko! Umalis ka na kung ayaw mo ipapulis kita! Hindi ka! Alis! Elisa! Guard, pakihatid ka yan! Hindi! Elisa, anak! Babawiin ka ni nanay! Babalikan kita! Elisa! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Huwag niyo akong hawakan! Kaya ko maglakad mag-isa! Ano ba? Bitawan niyo ako! Nandun yung anak ko ngayon! Kailangan ko bawiin yung anak ko! Elisa! Elisa! Babawiin ka ni nanay! Gusto ko po si nanay. Elisa, bakit mo siya pinalabas? Sir. Elisa na. Sir, may iyak siya eh. Gustong lumabas. Ayoko po sana, kaya lang po, panaiiyak eh. Bakit ka lang ba sa kwarto mo? Mahina ka pa, oh. Dahil narinig ko po ang boses ni Inay. Andiyan po ba siya, Nay? Ay. Anak, baka ibang boses yung narinig mo. Dahil hindi po ako pwede magkamali. Kilala ko po ang boses ni Inay. Halika na, anak. Kailangan na natin bumalik ng kwarto, ha? Kailangan mo na magpahinga. Guys, sana po pumunta po dito si Inay. Halika na, anak. Para mabilis ang pagaling mo, ha? Papahinga na tayo. Nag-inarte ka pa kasi? Ang tuloy na pala mo? Kung nagkataon, di sana doon tayo sa mansyon ng papas ko ngayon. Dahil dyan sa pagmamatigas mo, andito pa rin tayo sa squatter. Ang masama niyan, wala na nga si Elisa, wala pa si Victor.
Chang Flora, wag niyo naman pong pagalitan si Chang Dolor. Hindi na rin naman po niya alam na kukunin ni Mang Victor si Elisa eh. Di pa po natin alam ang buong kwento. Kayo ba kausap ko? Ha? Pag nag-uusap ang matatanda, hindi kayo dapat sumasabat. Sige na, labas muna kayo. Hala, labas! Labas! Kung ako sa'yo, Dolores, ha? Makikipag-ayos ako kay Victor. May lalaki ka na, may pera ka pa. Mag-isa kong pinalaki si Elisa. Niwala siyang kahirap-hirap doon sa bata, tapos bigla niya na lang kukunin sa akin. Eh, kasalanan mo naman, hindi ba? Kung sana nung nakita kayo ni Victor, sinabi mo na sa kanya agad ang totoo, di rin niya kailangang ilayo si Elisa sa'yo. Babawiin ko si Elisa. Paano? May-impluwensya ang pamilya ni Victor. Marami silang pera, pambayad sa mga tao. Wala kang laban doon. Hanap ako ng paraan. Saan ka naman hahanap? Oy! Dolores, saan ka pupunta? Magdilensya ka na pabili ng bigas, ha? Ito naman. Oh, ano? Wala na yung pinsan ninyo. Para tayo maambo na nagrasya. Di pa rin talaga ako makapaniwala na kukunin ni Mang Victor si Elisa. Sana bumalik na si Elisa bago magpasko. Ma, pwede kayo munang bahala kay Elisa. Ayoko nga. Ma, anak ko si Elisa. Kaya dito na siya titira. Sana naman matutunan niyo siyang mahalin. Apo niyo siya. Ma, please. Sana naman matutunan niyong tanggapin ang apo niyo. Hindi katulad ng ginawa niyo kay Dolores. Ano ba nagpapasaya sa inyo? Hindi ba kayo masaya na makakasama ko ang anak ko? Na pagka nagkataon, first Christmas ko sa mga kasama na matagal na panahon ko hindi ko na nakita. Okay. Asikasuhin mo na ako anong dapat mong asikasuhin. I'll take care of her. Thank you, ma'am. Ma'am, sir, ready na po daw po ang lahat. Anytime pwede na kayong pumunta. Salamat, Odette. Pupuntahan ko lang si Elisa para makapaganda na siya. Ma'am, sigurado ba talaga kayo na tatanggapin niyo yung batang yagit na yun? I have no choice. Alam na ni Victor na nakipagsabuatan ako kay Chito. Ayokong dumating ang araw na isisi niya sa akin ang pakikipaghiwalay niya kay Dolores. Kaya bumabawi ako ngayon sa kanya para hindi na kami magtalo ulit. Sa dinamin ba naman kasi ng babae sa mundo, ang pinatulan pa ni Sir ay isang malanding GRO? Okay, sige. Roman! Dolores! Roman, tulungan mo ako! Ano nangyari, Dolores? Kinuha nila sa akin si Elisa! Kanino? Si Victor! Kinuha niya sa akin yung bata galing sa ospital. Hindi man lang nagpapaalam sa akin. Ayaw niya lang ibalik sa akin. Roman, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung sino malalapitan mo. Roman, mamamatay ako kapag hindi ko nabawi yung anak ko. Ano ko talaga to? Una ako lang. Okay. Nagawa na ng paraan. Okay? My God, Victor! Bakit kailangan mong kidnapin si Elisa? Ako ang tatay, hindi kidnapping ginawa ko. But you're not her legal father. Wala ka sa birth certificate niya. At baka nakakalimutan mo, hindi mo kinilala noon yung bata. Oo, sa papel. Pero ako pa rin ang biological father niya. Bakit pa hindi na lang kasi kayo mag-usap ng maayos ni Dolores? Ayoko makipag-usap sa taong sinungaling. Alam mo, gustong-gusto ko malaman kung sino talaga ang ama ng anak ni Dolores. But I gave her the benefit of the doubt. Pero ano ginawa niya? She denied it. Tinanong ko siya noon, di sana inamin na lang niya sa akin totoo. Pero pinanindigan pa rin niya na hindi ako ang ama ng anak niya. Victor, babae din ako. Kung sa akin mo ginawa yung kay Dolores, masasaktan din ako. Eh di ba kasarili siya? Kung galit siya sa akin, dapat hindi niya dinadama yung bata. Kung namatigas siya noon, ngayon, ako naman ang magmamatigas.
You know what? I feel sorry for the kid. Sa ginagawa niyong yan, sino ba magiging biktima? Si Elisa! She will be fine. Kaya ko ibigay lahat ng pangangailangan ng anak ko. Whatever, Victor. Akala ko pa naman magiging masaya ng lahat para kay Lisa. Ayun nga din na naisip ko eh. Dati wala kaming pangarap ni Lisa kundi makita lang mga tatay namin. Kasi ang alam namin, doon kami magiging masaya at mabubuo na ulit ang pamilya namin. Hindi pala. Mas lalong naging malungkot pa. Talagang nakakalungkot. Wala na si Tay. Wala pa si Elisa, tapos malapit na yung Pasko. Saka-sakali, ito yung unang Pasko wala silang dalawa. Naniniwala ba talaga kayo na si Ma'am Victor ang kumindap kay Elisa? Ayokong isipin, pero imposibleng gagawa ng kwento si Chang Dolores. Pero ang bait-bait ni Ma'am Victor, no? Salbahay lang ang gagawa nun. Anong gusto mong palabasin? Ang Chang Dolores namin nagsisinungaling? Tama na nga yan. Baka mamaya kayong dalawa pa yung mag-aaway eh. Ang gulo nga eh. Pareho natin kilala si Mang Victor at saka si Chang Dolores. Pareho silang mabait. Ayoko naman may kakampihan tayo sa kanilang dalawa dahil parehas natin silang mahal. Oo nga. Di na tuloy natin nakikita si Elisa ngayon. Kung nandito lang si tatay, kahit paano, mapapayuan niya tayo. Ngayon, hindi niya alam kung ano yung pinagdadaanan ni Chang Dolores. Nasaan na kaya siya? Dolores, kung may kailangan kayo, sabihan niyo lang ako. Pabalik na rin si Roman. Mars, huwag ka na mag-alala. Sigurado ako matutulungan ka ni Roman. Tsaka yung mga pulis, alam nila yung gagawin sa mga gantong kaso. Sana nga, Imelda. Alam mo, sa totoo lang, natatakot talaga ako na kalabanin yung katulad ni Victor na mapera. Pero hindi ako susuko dahil anak ko yung pinaglalaban ko. Oo naman. Dolores, pablatan na natin ang pagkawala ni Elisa. Roman, pwede ba magdemanda ng kidnapping si Dolores? Pwede, pero oras na mapatunayan ni Victor na siya nga ang tatay ni Elisa, masasayang ang demanda natin. Roman, meron pang mabilis na solusyon para mabawi ko agad si Elisa. Habang wala pa namang dokumento si Victor na nagpapatunay na siya ang tatay ni Elisa, lalabas na kinidnap niya ang anak mo. Kailangan mo na magkasampa ng reklamo. Magsasampa ako ng reklamo laban kay Victor. Gusto ko halugugin mo yung bahay nila hanggat mahanap niyo si Elisa. Sigurado ka ba dyan, Dolores? Dahil oras na makita nga si Elisa doon, malaki yung posibilidad na makulong si Victor. Oo, ikulong niyo si Victor kung yun yung tama. Kung dati sobrang devastated si Victor dahil sa pagkakahiwalay nila ni Dolores, ngayon meron na siyang kakampi sa laban na yan para manalo siya. Dolores, huwag mo na ipilit ang gusto. Dahil sa akin mapupunta si Elisa. Hindi pa tayo tapos. Tama na nga yung naging desisyon mo na huwag na ipakita si Elisa sa nanay niya. Po, hindi ko na po makikita ang nanay ko. Sino hinahanap nila? Si Victor, dahil kinidnap niya yung anak ko. Manang pakilak mo na yan, ha? Huwag ka mawala ng pag-asa, ate. Kaya natin to. Makakaipon din tayo ng pampiyansa ni tatay. Ano yan? Nakita ko yun ah. Siyang hindi ka pa nag-iisip. Buti nga yung tatay mo nakakulong. May pagkain siya doon. Tayo dito, gutom. Isang kwarto na lang hindi na nasisilip. Eto, pwede ho ba na unboxan?